Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eira, maghihiganti kay Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Pagkakataon na sana ni Meredith na itanong kay Ramir kung sino o ano nga ba ang mahalagang bagay na gusto nitong sabihin sa kanya dahil muli nga silang nagkaharap nito sa labas ng korte. Pero dahil sadyang mapaglaro nga ang tadhana ay sa maling pagkakataon sila pinagtagpo nito. Dahil kung kailan handa na din nga itong si Meredith na kausapin at harapin si Ramir tungkol sa mensahe nito sa kanya, saka naman niya ito inatake sa puso. Hindi maintindihan ni Meredith kung bakit bigla na lang nanghina at nanikip ang dibdib nitong si Ramir. At isa pa ngang pinagtataka ni Meredith kung bakit parang alalang-alala itong si Lilet dito kay Ramir at kung ano ang koneksyon nilang dalawa, kung bakit halatang halata kay Lilet na nag-aalala siya sa nangyari kay Ramir. Inamin ni Kurt kay Lilet na habang pinapanood siya nitong si Ramir habang nasa korte ay may hawak-hawak itong picture. Gusto niya sana itong itanong dito kung sino ang nasa larawan, pero nahihiya naman siya at nakikita niya na nahihirapan na si Ramir nung mga oras na yun. Kaya malamang daw ay napaka-importante talaga ng sasabihin ni Ramir kay Lilet dahil tiniis nito ang sakit na nararamdaman para lang antayin na matapos ang hearing at makausap si Lilet. Samantala, sa maling tao nga nahabilin ni Ramir ang mahalagang bagay na natuklasan niya tungkol kay Lilet. Dahil mortal na kaaway ang tingin nitong si Patricia kay Lilet. Kaya malamang ay hindi niya ito sasabihin kay Lilet. Bagkus nga ay gagamitin niya pa itong paraan para makapaghiganti itong dito kay Lilet. Dahil hindi papayag itong si Patricia na maging masaya at mabuo ang pagkatao ng bastardang anak nitong si Ramir na si Lilet. Gagawa siya ng paraan para mabaon sa limot ang nalaman o natuklasan nitong si Ramir at hindi niya hayaan na makarating kay Lilet ito dahil ayaw niyang maging masaya ito. Sa kabilang banda, gagawa nga ng plano itong si Patricia. Nag-research siya tungkol sa pagkatao nitong naanakan ni Ramir na si Meredith. Nang sa ganun nga ay may kaalaman siya at alam niya kung paano siya mag-uumpisa at kikilos. Bilang alam na nga nito ni Patricia na may anak pa itong si Meredith, bukod dito kay Lilet, ay aalamin niya lahat ng tungkol dito. Gagamitin niya si Trixie para makipag-close dito kay Eira. Tutal naman daw ay pareho itong may galit kay Lilet. Sasabihin at aaminin ni Patricia dito kay Eira ang totoo. At ito nga ay ikagigimbal at ikaguguho ng mundo nitong si Eira. Sinulsulan nga siya nitong si Patricia para tuluyan na magalit kay Lilet at kailangan daw na wag makarating kay Lilet na si Meredith ang nanay nito dahil malamang daw ay aagawan daw ito sa kanya. Yun nga ang kinakatakot nitong si Eira, ang maagaw ang mami niya sa kanya. Kaya naman tuluyan na ngang magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ni Eira at Lilet dahil hindi papayag si Eira na pati ang mami Meredith niya ay maangkin nitong si Lilet. Samantala, ito ang ating bida na si Lilet ay wala pa din kaalam-alam sa lahat ng nangyayari at wala siyang kaalam-alam na alam na ni Patricia ang gusto sanang sabihin sa kanya ni Ramir. Pero ipagkakait ito sa kanya ni Patricia. Sa kadahilanang ayaw ni Patricia na maging masaya si Lilet. Kaya naman mananatiling sikreto ang mga nalaman ni Ramir tungkol sa pagkatao nitong si Lilet, kung sino talaga ang nanay nito dahil sa biglaan nitong pagkawala. Sa kabilang banda, pinipilit nga ni Trixie na tanggapin na lang ang buong katotohanan na mas pinipili nitong si Ramir na pakisamahan si Lilet kesa sa kanya, na mas binibigyan ng atensyon ni Ramir si Lilet kesa sa kanya. Dahil wala naman daw mangyayari kung kokontrahin niya si Ramir dahil makakasama lang ito sa puso ng kanyang ama na si Ramir.
Pero dahil nanay niya si Patricia na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, ay patuloy pa din siyang uudyukan nito na gumawa ng mga bagay na ikasasama nitong si Lilet. Kaya naman nang maging okay na si Trixie, ay inutusan niya ito na maging malapit kay Aira. Nang sa ganon ay magkaroon siya ng kakampi pagdating kay Lilet. Dahil kahit maliit nga daw itong si Lilet, ay matinik pa din ito at small but terrible. Samantala, mas titindi nga ang galit nitong si Aira kay Lilet dahil napag-alaman niya nahaharap na din sa korte itong si Bonnie para depensahan ang kabilang panig. Kaya dismayado siya sa ginawa nitong si Bonnie. Wala naman pakialam itong si Bonnie kung ano ang sabihin sa kanya nitong si Aira. Dahil ang mahalaga kay Bonnie ay ang matulungan itong si Lilet na ipanalo ang kasong hinahawakan nito. Dahil alam niyang nasa tama ang panig na kinabibilangan nitong si Lilet at puro kasinungalingan lang lahat ng hinaharap nitong si Aira sa korte. Gaya nga ng pagsisinungaling sa kanya ni Aira noon, na hanggang ngayon nga ay pinipilit pa din ni Aira itago ang kasalanang ginawa niya talaga. Todo suporta naman itong si Kurt kay Bonnie at Lilet dahil alam nitong si Kurt na mananalo sila sa kaso. Dahil inosente nga daw itong si Nanay Chato, kaya dapat ay sila ang magwagi at manalo sa korte at manalo sa pinaglalaban nila sa korte. Hindi nga gaya nitong si Aira na puro pagmamaldita lang ang alam at puro kasinungalingan lang ang alam. Matapos nga ang hearing ngayong araw, nagpasalamat si Lilet dito sa ginawa ni Bonnie para sa kanya. Sinabi ni Bonnie kay Lilet na gaya nga ng sinabi ko sa iyo noon, nandito lang ako para sa iyo kapag kailangan mo ng tulong ko. Mabuti na nga lang at ako ang kinontak nitong si Kurt para makatulong sa iyo dito sa korte. Nagpasalamat nga din itong si Lilet dito kay Kurt dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya talaga kukontakin itong si Bonnie dahil sa nahihiya nga ito. Samantala, dahil bitter itong si Aira, nilapitan niya si Bonnie, Lilet at Kurt. Sinabihan niya ang mga ito na hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong araw na dadaanan. Mahaba pa ang kaso na to. Kaya huwag kayong papasiguro dahil hindi ako papayag na kayo ang manalo sa laban na to. Kaya humanda kayo sa akin. Kahit magkampi pa kayong lahat at kahit na sino pa ang iharap nyo sa akin, hindi ako natatakot. Hindi naman na napigilan ni Bonnie na hindi sumagot kay Aira. Sinabi niya dito kay Aira na wala ka pa ring pinagbago, Aira. Ganyan pa rin kasama ang ugali mo. Natameme naman si Aira sa sinabi nitong si Bonnie, kaya nag-walk out na lang ito at umalis. Sino sa palagay nyo ang magwawagi? Si Aira ba o si Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.